pinagtibay ng hari. Dahil dito inutos ng Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga yun. Ngunit sinabi niya, naway iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan ng pinaglingkuran. Ang tanong, kung nabasa niyo na ba ito, kaya niyong sagutin. Niligtas ba siya ng Diyos? Amen. Yung pagkaligtas ng mga tatlong magkaibigan, ganun din po siya. Kung titignan din po natin ito, ni Carlos wala siyang nangyari. Kaya nung time mga kapatid na hindi po siya inutos ng hari din yung mga nagpasok sa kanya sa loob ng kulungan ngayon, hindi pa daw sumasayad yung nila, nilapat na sila. Amen? Kaya iba yung anak ng Diyos. Sabi mo katabi mo, iba ka. Sige, next. Basahin nyo na lang, maganda po yung kwento po niyan. Sige, next po tayo. The widow and the temple. Ito po. Di ba? Nag-alay din. Pinagmasdan ni Jesus ang mayamang may dalang manghandog sa templo. Ito, yung pagdating din sa sa pagbibigay, hindi tao ang tumitingin dito sa inyo. Ang Diyos ang tumitingin sa inyo. Tatandaan nyo kaya pag nagbigay kayo, sa Diyos kayo nagbigay, hindi sa tao. Sabi niya dito, nakita niya rin niya ang isang mahirap at biyudang naghulog ng 2.50 sentimo. Magkano yan sa pera noon? Di ba, pisitas ay 10 pesos lang, di ba? Ngayon wala nang pakinabang ng 10 pesos. Piso nga, wala nang halos mabili. Di ba? Ang tindi na ngayon, magkano yung tindi? Dati, 3 piso. Tapos 3.2. Tapos ngayon 3? Huwag na kayo magtaka. Amen po? Ganyan talaga ang realidad sa mundo. Pag tumaas ang gasolina, tataas lahat. Pero pag bumaba ang gasolina, dahan-dahan sa pagbaba. Diba? Kaya mga Pilipino, ang mayaman lalong, yung mayaman. Pero sabi niya sa mga alagad, ang hinandog ng mahirap ng biyudang iyon ay higit sa hinandog nilang lahat. Nakikita niya. At inilagay nila ibahagi lamang na klabi sa kanila. Ngunit ang binigay sa kanya ay bunyang kabubuhan. Alam ni Lord kung paano ka nagbigay. Bunyang ikabubuhay, yung wala na talaga, binigay niya na lahat. Ngayon, ganun ang paghandog natin. Hindi yung nagbigay tayo, tapos masakit sa kalooban natin. Pag nagbigay tayo, kailangan maluwag sa loob. 2 Corinthians 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, hindi mabigat ang loob at hindi na napipiling naman. Sapagkat iniibig ng Diyos yung kusang magbibigay ng may kagalakan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next po tayo. Apostol Pablo, Filipos 4 verse 12. Kaya nga mga minamahal, tulad ng buong pagsunod ninyo nung kayo kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayon. Ako'y malayo na siya. Pagsumikapan ninyo, maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sige, 6. May 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang ang iyong naisin ay isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo lahat ng bagay na walang pagtutol at ano man ang ginagawa mo sa Panginoon, huwag kang magreklamo, huwag kang tututol. Sabihin, Pastor, pagod na ako. Di ba, Pastor, di ko na kaya. Laging sasabihin sa inyo, lahat ng mga ministry dito. Pag nagkaroon kayo ng problema, huwag niyong idamay ang ministry. Amen po? Maraming kasi alam ko, walang magtatalo, walang magreklamo. Ganyan talaga si Lord. Maliwanag? Maliwanag ba? Ano ba? Upang kayo maging ulirat anak. Ano ang meaning? July hanggang December? Iwan ko kung qualified tayo doon. 4 piece qualified doon. Ha? O tapos yung mga SSS. Tapos yung mga middle class. O qualified doon, pero pipiliin lang yan. Pero qualified tayo doon. Ang ayuda natin, ayuda ng buhay. Dahil sabi niya, pag kumain ka ng tinapay, yung salita ng Panginoon, kailanman hindi ka na magugutom.